Bagamat inanunsyo na ng Philippine Coast Guard noong Biyernes na kontrolado na ang oil spill mula sa nasirang submarine pipeline ng isang oil firm, puspusan pa rin ang ginagawang mop-up operations para malinis ang konti pang langis na naiwan sa ibabaw ng tubig. Sa kanilang aerial inspection kahapon, kita pa rin ang oil sheen o langis na lumutang sa ibabaw ng dagat. Ginamitan na ito ng mga floating boom para mapigilan ang pagkalat. Ang mga mangingisda na kinumisyon para kolektahin ang natitirang langis at linisin ang dagat, patuloy pa rin ang trabaho. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, wala nang dapat ipangamba dahil naayos na ang tagas mula sa pipeline. At wala na itong banta sa karagatan ng Rosario, Cavite. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Samantala, bangkay na mataang palutang-lutang sa karagatan ng Calaguas Island sa Daet, Camarines Norte sa isinagawang aerial inspection ng Philippine Coast Guard. Pero nagpa siyang rescue team na iwan muna ito sa karagatan dahil paubos na raw ang gasolina ng kanilang helicopter. Sinabihan na lamang daw nila ang mga mangingisda na iahon ito at dalhin sa pinakamalapit na pampang. Hindi pa rin matukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay. Umakyat na po sa 68 ang bilang ng patay sa paghagupit ng Bagyong Basyang. Batayan sa latest tally ng National Disaster Coordinating Council o NDCC. 30 naman ang nasugatan, habang 84 ang nawawala. Mahigit 48,000 pamilya ang naitalang naapektuhan ng bagyo. Mahigit 188 milyong piso naman ang halaga ng nasirang sa infrastruktura at agrikultura. Mahigit 150 barangay sa Metro Manila patuloy na makararanas ng putol-putol na supply ng tubig. Yan hanggat hindi raw bumabalik sa normal ang level ng tubig sa Angat Dam. Narito ang report ni Claire Delfin. Nakahilera sa daang ito sa may Sauyo Road sa Novaliches, Quezon City ang mga walang lamang timba at drum naghihintay ng rasyon ng tubig. Isang linggo na raw kasing walang tumutulong tubig sa mga gripo rito. Doon lang kami umaasa sa rasyon. Walang rasyon. Wala kaming tubig. Kaya dito nag-aaway-away ng tao. Dahil sa tubig, aagawan. Sa Union Village naman sa Bagumbong, Caloocan, kanya-kanyang diskarte ang mga residente. Wala naman daw kasi nagrarasyon sa kanila ng tubig kahit papatak-patak lang ang tulo ng tubig sa kanilang mga gripo nitong nakalipas na 3 araw. May ulan, nakakapaghugas din kami, nakakapagkusot-kusot. Si Randy Paras, sa hipag niya sa katabing subdivision, nakiigib ng tubig. Meron silang tangking malaki, tapos deep well yun. Meron silang makina na pumapump para pumanik doon. Ayon sa MWSS, mahigit 100 barangay sa Metro Manila ang nakararanas ngayon ng kawalan ng tubig. Bunso daw ito ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam kung saan kinukuha ang 77% ng water supply ng Metro Manila. Sa kabila ng pagdaan ng Bagyong Basyang, bumababa pa rin ng kalahating sentimetro kada oras ang level ng tubig sa dam. Hanggat di raw bumalik sa normal ang tubig sa dam, patuloy na mararanasan ang water cut-off sa ilang bahagi ng Metro Manila. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. Kaunay po ng balitang yama, usap natin si Ma'am Macra Cruz o IC Administrator ng MWSS, Administrator Cruz. Good morning, Ma'am. Good morning, Igan. Arnold. Kamusta na, kamusta na po yung level ng tubig natin sa Angat ngayon? Well, magandang balita. Kahit paano, tumaas ng konti. Kahapon, tumaas yun ng 7 centimeters. Kahapon, ang elevation was 157.56 meters. Opo. Ngayon, nasa elevation 157.63. So, tumaas tayo kahit paano, 7 centimeters. So magandang balitang konti yun. So, magtutuloy-tuloy na sana ito, Administrator. Sana nga So, sabi ko nga tayo ay magdasal na talagang ang tubig o ang ulan ay dadating doon sa Angat, doon siya babagsak sa Angat. Opo. Para, Pero sa level po na yan, Administrator, gaano ho ang epekto nito dito sa problemang nasa ngayon sa Metro Manila? Well, sa aming pag-uusap ng stakeholders like the National Water Resources Board, NIA and NPC, talagang yung ating reduced allocation na 32 CMS will have to stay, no? Yung pa rin talaga ang ibibigay kasi yung increase ng level ng Angat kahit paano ay hindi naman sapat yun na i-meet ang demand. So ang is talagang 32 CMS pa rin ang ating allocation. This is already 30% lower than our normal allocation ng tubig. Magka-cloud seeding pa ho ba tayo? Yeah,
nabasa ko yung Bureau of Soils kasi ang Bureau of Soils ang nag-under ng cloud seeding Opo. na inaantay nila because of the bagyo ng Basyang at napakinggan ko na mukhang may dadating na namang low pressure, no? Opo. So, nag-antay sila ng recommendation ng pag-asa Opo. to proceed with the cloud seeding. Kasi yun ang request namin na magkaroon ng cloud seeding sa Angat. So patuloy pa rin panawagan natin na magtipid pa rin po ng tubig. O tuloy-tuloy pa rin po, Ika, na sa mga tao na isa nga magdadasal tayo at Opo. saka tuloy-tuloy yung magtipid tayo sa tubig, paggamit ng tubig. Okay, maraming salamat, Ma'am Macra Cruz po, OIC Maraming Administrator ng Maraming salamat MWSS. din, Arnold. Thank you po. Bye, yeah. Sa ibang balita, sisimulan na po ng Department of Justice ang masusing pag-review sa kaso ni Senator Antonio Trillanes IV base sa utos ni Pangulong Noynoy Aquino. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ang legal counsel ni Senator Trillanes na si Attorney Reynaldo Robles. Attorney Robles, good morning po. Good morning po. Good morning po sa inyong mga tagapanood. Alright, 30 araw po ang utos ni Justice Secretary Laila De Lima sa kanyang mga tauhan para i-review nga itong kaso